So yun mga ka-Chihuahua, welcome to YouTube channel natin. Ito na nga, nakatikim sila Harry Roque at VP Sara kay UC Claire Castro dahil sa mga fake news na kanilang mga sinasabi sa social media. At pero bago tayo magpatuloy, huwag natin kakalimutan na mag-like, subscribe at pakiclick na rin yung bell button sa baba ng video na ito. So ito na mga Chihuahua, atin ang pakinggan ang mga sinabi ni UC Claire Castro. Tawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, ay hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon, ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers, ng Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba, natatandaan mo, yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills, sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt noong 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt noong 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna. Di ba? Mga utak buitre. Hindi naman kasi, kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasan yung bloodbath mo? Diba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Atty. Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may kanser ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video nasa live stream naman yan Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong So, alam mo na nagsisinungaling ka. Diba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niya ang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng Pangulo na good news. Para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ibig mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali siya yung pagkakatanong. Ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabubuhan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kung baka pwede mo sabihin, may mali siya ka dun Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, yung, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. At walang video na nakita. Kahit ang mga media, walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. Sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Hindi ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo rin resbakan ng malisosong tanong din kung ganun lang din naman ang pakay. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat, di ba? Kasi ayoko ka bigyan ng mali siya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong
haka-haka o intriga na malisyoso. Ah. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Yun. Diba? Merong ulterior motive dito eh. Tama. So yun no, mga ka-Chihuahua, atin namang nasaksihan at napanood kung paano pinagsabihan ang dalawa na si Harry Roque at BP Sara na kung gumawa na lang ng fake news laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang. Talaga namang hiyang isipin na ginagawa nila yun sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagpapasalamat din tayo na merong isang Yusek Claire Castro na nagtatanggol sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga fake news na inihahatid ng ating Vice Presidente at ng dating spokesperson ng former President Rodrigo Duterte na ginagawa ng kung ano-anuang ka-fake newsan or kabastusan ng ating mahal na Pangulo. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Attorney Yusek Claire Castro, sa pagtatanggol at pagdidepensa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So yun lang mga ka-Chihuahua, kung may mga karagdagan kayong opinion or mga komento, i-comment nyo sa baba sa comment section para malaman natin kung ano bang mga nais nyo sabihin tungkol sa video na ito. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, ay paki-like at paki-subscribe at paki-click na rin yung bell button sa baba ng video na to para lagi kayo updated sa mga latest video natin. Yun lang, maraming salamat mga Chihuahua.